Hello, magandang gabi sa lahat. Nandito naman po si Madam Orchids Lover. Andito naman po ako para po ipapakita ko sa inyo yung mga aking mga orchids at malay nyo baka may matutunan kayo sa aking pag-share or sa pag-alaga ko ng aking mga orchids. Uh, well, anyway, sa best experience ko mga basic ko, ang orchids talaga need sun. Okay? Kailangan ng orchids ng araw talaga. Okay? So, mula ng nakabukas na po dito dahil naaarawan na talaga sila ng todo. Kasi dati, yung gamit ko kasing net dito sa taas ay hindi masyado siya nakakasagip ng araw. Kasi yung gamit ko na net pangbubong po yun. Okay, so ibig sabihin po ay parang wala rin, di sila nakakasagip ng araw ng konti lang. Kasi ang net kasi, ang kailangan lang talaga sa net na yan kapag sobrang init na init. Ito kasi sa aking lugar na to, sa balkoni ko ay nakakasagip ng araw itong aking orchids within 2 hours to 3 hours. Ang normally sa orchids, 6 hours yan. Kailangan 6 hours makakasagip ng araw yan. But the case sa akin ay 3 oras lang po. Okay? 3 oras lang na nakakasagip ng araw yung aking orchids. So sa best experience ko mga basic ko, ang orchids talaga need sun. Okay? Kasi pag talagang nasisilindawan ng araw mga basic ko, napakabilis ng tubo niya. Okay? Ito yung ipapakita ko sa inyo na sample. Okay mga basic. Yan. Noon linagay ko yan dyan mga basic ko ay maliit pa yan. May daga. Okay? Ganyan po kaliit noon linagay ko dyan. Papakita ko sa inyo para may idea kayo. Yan. Ganyan po kaliit mga basic ko. Nakikita nyo yan? Ganyan po kaliit yung dendrobium na linagay ko talaga sa nasisilindawan ng araw. So, nakikita nyo, sobrang bilis. Okay? So, sobrang bilis po ng pagtubo niya. Pagtubo ng orchids ko na nakakasagip ng araw. Hindi lang yan mga basic. Pati rin ito, mga basic ko, noong linagay ko dyan yan, maliit pa yan mga basic ko. Pero noong nakasagip na siya ng araw mga basic ko, yan, todo. Grabe yung laki niya mga basic ko. Okay? Kasi yan mga basic ko, nakapuwent yan sa araw. Hindi po yan, wala po yan siyang net. Okay? Diretso na yan. So, nakikita nyo, yung following ng araw ay sinusundan nila kasi mainit nga. Yan na nga ang gusto ng mga dendrobium. Okay? Ngayon, pag-usapan na naman natin yung ating Phalaenopsis. Mga basic ko, hindi ako maswerte sa Phalaenopsis, mga basic. Okay? Well, ang Phalaenopsis talaga ay hindi ako maswerte. Bakit ko ba nasabi? Dahil nga 10 pirasong Phalaenopsis, 2 lang po yung nabuhay. So, ibig sabihin, hindi ako talaga maswerte niyan. Okay? Pagdating sa mga Phalaenopsis. Kaya ko naman sinabi dyan sa aking video mga basic ko, kung gusto niyo pong magumpisa, mag-alaga ng orchids, mag-alaga po kayo ng dendrobium. Kasi dendrobium, 100 peso lang yan, makabili na kayo. Mura lang to mga basic ko. Okay? Pag bumili kayo ng wala pong flowers. Okay? Halimbawa, katulad nito, binili ko to. Noong binili ko to, wala pong kiki yan mga basic. Wala pa pong lumalabas na ganyan na kiki. Okay? Wala pong ganyan. Okay? So,
Ganito po yan mga basic ko. Wala pong lumalabas. Okay? Kasi ako, kahit wala na pong leaves, yung dendrobium, binibili ko na yan. Kasi ako na po yung magpapatubo sa kanila. Ngayon, pag-uusapan natin itong pal. Okay? Itong pal ko na to ay sa 10 piraso, 2 po ang nabuhay. Okay, ito at saka iyan. Ibig sabihin, 2 ang nabuhay mga basic. So, sa best experience ko dito sa pal na to, ay kailangan din talaga niya na makakasagip din ng araw. Either man lang kung meron ka talagang ilaw na pang-grow ilaw. Ilaw na pang-grow talaga, mga basic. Okay? Wala naman ako noon. So, itong mga ilaw ko na to, hindi naman to pang-grow. Kundi, normal lang na, okay? So, yun. At saka isa pa mga basic ko, ayan, ito lang nabuhay siya. Tingnan nyo, nagkaroon siya ng maraming kasi pag lagi ko pong iniintindi itong aking Phalaenopsis, yan, hindi po nabubuhay, pinapabayaan ko, hindi ko na nga iniisip eh. Okay? So, dito naman po tayo sa Grammatophyllum ko mga besi. Okay? Grammatophyllum ko, ito po yung binili ko na last na. Ito. Ayan, nakikita niyo? Tumubo talaga ng todo. Pati rin ito tumubo. Ayan, no? Uling lang yan mga besi. Gamit ko. So, ayan, kiki yan. Kinuha ko sa mother ng dendrobium. Tapos, tinransfer ko dyan sa panibagong na naman pot na mga besi. Ngayon, pag-usapan naman natin itong dendrobium. Kasi wala naman akong may papakita sa inyo mga basic ko na orchids na iba. Kasi ito lang po yung aking collection. Well, anyway, ang pag-usapan natin itong ating dendrobium. Ang dendrobium talaga, kahit dumadami pa yan, ay hindi nyo po pwede ihahati yan. Either kasi pag ihahati nyo yan, ay ang mangyari mga basic ko, maghihintay uli kayo. Okay? So nakikita nyo to, sobrang dami ng tubo. Okay? So, kapag nakatutok sa araw yan mga basic ko, ito, sa dami ng tubo niya, ay napakabilis yan tumubo mga basic. Tulad ng ilaw lang, fake ilaw lang. So, hindi naman yan mainit. Okay? So, hindi siya nakakasagip ng araw. Kasi hindi naman yan mainit eh. Hindi naman mainit itong mga basic ilaw na yan. Kundi nagbibigay lang siya ng bright. Tingnan nyo to. Ang bilis niya. Nag-fade. Alam nyo kung bakit. Ibig sabihin, yan. May problema yung orchids. Hindi po siya healthy. Okay? Yan. Kapag ang orchids nyo po ay healthy mga basic, ay talagang magtatagal ang flowers niya. Abutin ng 2 months. Nakikita nyo yan? Oh. Diba? Medyo matagal talaga. Okay? Matagal talaga yung pagpipade ng kanyang flower. Ito ipapakita ko sa inyo mga besi. Pag ganito po yung dahon ng orchid yung mga besi, ay may sakit po yan. Kulang po yan sa vitamin. Kita niyo? Okay? So meron naman tayong fertilizer nito. Kaya lang hindi ko pa po siya linagyan ng fertilizer kasi kalalagay ko lang mga basic. In-spray ko na yan mga basic ko. So hindi ko pa siya lalagyan na ng fertilizer mga basic kasi kalalagay ko lang. So baka masubra naman mga basic. Okay? So yan. So kita nyo to, ang bilis ng tubo niya. Okay? Ito ang bilis ng tubo. Yan. Ang kanyang pangalan. And then ito,
mabilis din ang tubo niya kasi ayan no. Ito kasi dito tumutubo mga besi dito sa dulo. Parang may pagkahawig siya sa yan, may pagkahawig siya sa banda. Okay? Pagtutubo sa taas po tumutubo. Yan. Okay? So, pag ganyan po yung tubo ng orchids niyo, okay? Pag ganito ang tubo ng orchid niyo mga besi, kung meron po yung virus. Okay? So, nasa matter kasi ano lang naman to mga besi, dendrobium lang naman to. So, nakikita nyo to mga besi ko. Okay? Ito, baby pa lang yan. Ayan yung kanyang roots mga besi ko. Kita niyo yung roots niya. Okay? Roots niya. So, yan. Pag ganyan, kailangan niya ng tubig. Pero mga besi ko, hindi ko naman dinidiligan to eh. Hindi ko na po dinidiligan to mga besi ko. Okay? So, ngayon, may sisira ko sa inyo mga besi. Mga ganitong kasing dendrobium, pag mga ganyan kasi mga besi ko, mahaba. Kasi dalawang klase po nito mga besi. Itong orchids na to. Merong sobrang haba, pwede mo siya i-bend, pwede mo i-ganyan yung kanyang dahon. Okay, kanyang dahon. Ibig sabihin, mga ganito mga besi ko, ay mga ganda yung mga flowers nila. Okay? Pag ganito naman na pabilog mga besi, ayan, ang hirap. Ang hirap po siya i-bend yung kanyang dahon. So, ito ay malalaking orchids yan. Yan yung tinatawag na king dragon. Okay? Kasi humahaba yan hanggang sa Quiapo. Yan. So, ito mga basic, okay? Ito, mga ganito, mahaba yung kanyang dahon. Tingnan yung dahon niya. Ganyan po yung dahon niya. Mahaba. Tapos, pwede mo siya i-bend, pwede mo siya i-ganyan. Ayan, no? Walang problema. O, diba? Yan. So, pag ganito mga basic ko, mga ganda yung mga flowers niya. Okay? Iba-iba kasi yung ano ng mga orchids, mga basic ko. May mga unano. Okay? Yan kasi mga unano na yan, yan yung native dito sa Pilipinas. Yan yung mga native na kumbaga sa tawagin dito sa atin, native ng Pilipinas yan. Kasi yan mga Dragon King na yan, yan yung mga galing Indonesia, galing Thailand, ganyan. Grabe yung kangalakin yan, mga King Dragon na yan. So, ang dami ko ng King Dragon mga besi. Okay? Yung King Dragon na yan, mga besi ko, ay she can tolerate the sunlight. Very well sunlight. Okay? Pwede niya i-tolerate ang sobrang init. So, nakikita niyo mga basic ko ito. Okay? Ito. Oh. Pwede mo rin siya i-bend. Iba-iba kasi oh. 'Di ba? So, nakikita niyo mga basic ko, may tumubo. Ayan, may tumubo na diyan. So, ito, nung linagay ko yan, sobrang liit yan mga basic ko. Ganito kaliit yan. Ganyan. Okay? So, kita niyo? Sobrang haba na. Okay? Ayan. Natatakpan kasi nitong dahon na to. Okay, ilalabas ko muna itong dahon na to. Ayan. Kita niyo? Diba? Ganito kaliit. So, ito, mula nang tinransfer ko dito sa nasisilindawan ng araw sa umaga, lumabas po yung kanyang ugat mga besi. At yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na unano. Okay? Bakit po ba? Ang unano kasi, I mean, mini dendrobium kung tawagin ito. Okay? Mini dendrobium. Bakit po ba? Kasi hindi po ito lumalaki. Ganyan lang siya. Pero kahit ganyan yan, maliit yan siya mga besi. Magpa-flower yan mga besi. Bibigyan kayo ng flower yan. Okay? Yan po yung mga unano. Kung tawagin. Kung tawagin naman sa English, mini dendrobium. Tulad ng ito, pal. Itong pal na to, ito po yung tinatawag na unano, mini Phalaenopsis mga besi. Kasi ang kakaiba kasi ng mini Phalaenopsis saka yung sobrang laki, ito kasi pag once na nakaedad na yan, kumbaga sa matanda na,
ay mamumulaklak yan, bibigyan kanya ng flower mga besi. Okay? Hindi katulad nung sobrang laki yung mga matatanda na Phalaenopsis. Yung sobrang laki ba ay siyempre malalaki rin ang flower niyan. Ito kasi pag talaga maswerte ka sa itong pal na to na mini, maliliit, unano, ay minsan dalawa rin yung flowers na spike ko yung mga basic kung maswerte ka. Okay, so ayan. So mga basic ko, minimaintain ko na siya. Hindi ko na siya iniisip, hindi ko na siya tinitingnan. Kitan mo, pag lalo ko siyang iniingatan, namamatay. Pag hindi ko siya iniingatan, hindi siya mamatayan, no? Buhay na buhay. Mayroon na nga siyang ugat eh. O di ba, dumami ang ugat niya ba? Okay, so pinapabayaan ko na yan. So, ang kagandahan ng Dendrobium mga basic ko na alagaan, kasi minsan, alam niyo sa totoo lang, be honest lang sa inyo mga basic. Minsan, kaya hindi ako madalang ako magbibideo kasi nga, nahihiya kasi ako dahil nga yung sa mga orchids ko ay walang mga, kumbaga sa walang yung iba, kundi puro Dendrobium na lang. Okay? So, hindi pa po ako nakakabili ng mga yung wild, yung kakaiba, diba? Kakaiba po na mga orchids. Meron naman ako ditong tulumia, dito, banda. Dito nakalagay yung tulumia ko, dito sa ilaw na to, naiilawan siya. Okay? So, naiilawan siya. So, yan po yung tulumia ko. Okay, sa best experience ko po sa tulumia mga basic ko ay gustong-gusto po ng tulumia na moist. Okay, ayaw po ni tulumia na dry po yung kaniyang bark. Okay, ito po yung tulumia. So, okay, so yan po yung tulumia ko. So, yan. Ngayon, yan ang gustong-gusto ni tulumia na moist po yung kaniyang bark. Okay? So, itong banda dito mga besi, itong area na to, ay dito nakalagay yung mga unano. Okay? Yung mga unano. Yung mga hindi na po humahaba. Hanggang ganyan na lang mga besi. Ito. Okay? So, eto mga besi ko, nagmo-moist po sila kasi ang Dendrobium gustong-gusto po nila ng moist. Sa best experience ko lang namang mga basic yung sineshare ko kasi syempre iba-iba po tayo ng pag-alaga ng orchids. Okay, meron ding iba, meron ding ganito kasi swerte-swerte lang yung mga basic ko eh. Okay, so nakikita nyo itong mga basic ko na spike po to, hindi po natuloy mga basic ko kasi alanganin po. At pangalawa, pag nagdidilig po ako mga basic ko, nalalagyan na ng tubig ito. So doon nagkaroon ng dry mga basic. Okay? So ayan. Kung maaalala nyo mga basic ko, ito dalawa po yung kiki niya. So bakit isa na lang? Kasi yung isa, natubigan po yung clown niya. Yun yung ibig ko nga sabihin. Natubigan po yung clown ng orchids, kaya nabulok mga basic. So yan yung iniingatan natin. Dahil mali ako, dahil dito ko nakalagay yung tubig. Kasi dapat sana dito mo na lang ilalagay. Kasi dito natin ilalagay yung tubig. So ito mga basic ko, eto, balak ko itong i-repot mga basic. Kaya tatanggalin ko na sa plastic. Okay, so gagamitin ko clay pot na lang mga basic. Yan. Okay, so yung aking naman, parang ang alam ko yata doon sa likod na yan, pag nakikita niyo mga basic ko, yan po yung orchids na sleeper. Yung kanyang flower mga basic ko, ang flowers niyan mga basic ko ay para po siyang sapatos. Okay, sleeper kung tawagin nila yan, tawagin ng mga Amerikano, sleeper. Okay, sapatos po yan. Pag hindi nyo na alam ang pangalan ng mga basic ko, sapatos. So yan,
Yang mga basic ko ay easy to grow yan. Okay? Alam nyo magkano ko binili yan mga basic ko ay 300 peso yan. Yan. Okay? 300 peso. So, yan, pinapabayaan ko na siya dyan. Diba? So, nakikita niyo? Pinapabayaan ko na lang dyan yung sleeper lady. Sleeper lady sleeper pala tawagin yan. Sleeper lady pala. Kasi, pag namumulaklak yan mga basic ko, ay para siyang sapatos. Okay? Kung malaki lang sa sapatusin ko na lang. Yan. Dito banda mga unano dyan. Mga mini dendrobium dito banda mga basic. Okay? So yan. Ang nagbubuhay sa kanila ay ilo lang mga basic. Okay? So yan. So, dito naman banda mga basic ko ay mix na yan. Okay, mix na. Dito nakalagay yung aking Dendrobium nobile. Ito po, ito yung Dendrobium nobile mga basic ko. Yan. Ito yung Dendrobium nobile na mga maliliit pa. Kasi noong binili ko itong mga basic ko, maliliit pa yan. Sila, noong natanggap ko. Okay? So dito ko siya tinransfer kasi dito ay nasisilindawan siya ng araw at saka may hangin. So yan. Yan lumalaki yan kasing laki ng Dendrobium. Okay, kasing laki nito mga basic. Okay yan. Once na lumaki na yan, doon ka nabibigyan ng flowers. Kasi may malaki ako. Yan. Bali, natira sa aking Dendrobium nobile ay tatlo lang kasi hindi ko na sinali yung meron kasi doon mga basic ko yung kiki pa lang. I'm not sure that mabubuhay pa yun pero let's see. So bali ang nabubuhay talaga ay 3, 1, 2, 3 diyan nakalagay sa likod para lumahaba ng todo mga basic lumabas na. Okay, ayan, sinusundan kasi nila yung araw. Okay, sumusunod kasi itong mga orchid na to. Kung sa mainit, natatakot nga ako baka sumunod sa Quiapo kasi mainit din doon. Anyway, mga basic ko, tag-init na tayo itong April. Ito na yung panahon na tag-init na. Okay? So, talagang kailangan talaga itong mga orchids na to ay maalagaan at malagyanan sila ng ng fertilizer. Okay? Kasi tag-init na sa next month. Mainit na talaga. So, alam ko na itong mga orchids ko na to, pag tungtong ng April yan, diyan ka na makakita ng mga sobrang gaganda ng mga bulaklak nila mga beshi. Ito. Okay? Sobrang bilis ng pagtubo nila. Ayan, no? Nakikita niyo? Pagtubo nila kasi nga naiinitan nga. Kaya sabi ko sa inyo na kapag orchids pala, pag naiinitan ng maganda, sakip ng araw ay ang bilis. Tulad niya mga basic ko. Ito, kung maalala nyo, dito ko linagay yung Cattleya. Ito. Dito ko linagay. Pero hindi ko siya nakikita na tumubo. Laro siya namatay. So anyway, nabuhay natin yung Cattleya. Yun yung kagandahan. Nung linagay ko dito yung Dendrobium, tingnan yung mga basic ko. Ay, may tumubo na bago. Di ba? So yan. 2 kiki. So ito ang pag-usapan natin mga basic. Okay? So ito kasi marami po siyang sanga. Di ba? Ilan ang sanga niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 po yung sanga niya. Yan kasi, iba-iba rin tayo ng pagtutubo. Okay? So yan kasi mga basic ko, hindi na natin kailangan yan isa-separate pa, mga basic ko. Kasi, bakit po ba? Once na isa-separate natin yan mga basic ko, hati natin yan mga basic ko, ito po, yan, ay, hindi na po mabubuhay yan. Ito. Pag hinatin nyo to. Okay? Bakit po mga basic ko? Kasi once na masugatan yung kanilang
yung ugat nila, masugatan nyo lang yung masugatan nyo yung sanga, ay doon po magkaroon ng fungus, mga basic. Okay? Kaya pag ganyan, steady nyo na lang ng ganyan. Huwag nyo na lang hatiin, mga basic ko. Okay? Kasi diyan naman kayo babawi sa panibagong tubo. Or kapag hindi naman magbibigay pa yan, mga basic ko, ng flower, dahil siyempre unano pa, maliit pa. So, dito kayo may pag-asa sa sanga niya. Kasi itong mga sanga na yan, pag ganyan ka-healthy, ay dyan po magbibigay ng flower, mga basic ko. Trust me, mga basic ko, ang magbibigay ng flower yan. Nakikita nyo yan? Sobrang healthy. Ayan, nagbigay siya ng flower, mga basic. So yan. Yan ang kagandahan ng dendrobium. At saka isa, pagkagandahan ng dendrobium, once na namumulaklak yan sabay-sabay, ang gaganda ng mga kulay nila. Okay? So, itong aking orchid na to, expected ko to sa April. Sa April, mga basic ko, ay marami na po itong mga flowers, mga basic. Kasi nag-umpisa na po sila magkaroon ng spike, mga basic ko. Okay? So, yan. So, hanggang dito na lang. Sana po, hindi po kayo magsasawa. Panoorin yung aking video. At don't forget to click the button notification, kasi para every time na ako'y mag-upload ng orchids ko ay makikita nyo kung ano na naman yung topic natin, mga besi. Okay? So yan. So bago ko alis, ipapakita ko muna sa inyo yung statal ng aking halaman. Kung maalala nyo, dito banda, tinanggal ko dito. Okay? Diyan ko nalinagay, kasi diyan banda, mga basic ko, tamang-tama po yung sagip niya ng ilaw. Kasi doon talaga natatamaan ng ilaw, mga basic. Ayan. Okay? So, nakakasagip na po sila ng ilaw. So, ayan. So, pag uwi ko, galing Mindanao, sa lugar ko, ay bibili na po ako ng Phalaenopsis. Okay? Ang titirahin ko na naman, mga basic ko, Phalaenopsis at saka Cattleya, Phalaenopsis, and then some other orchids na nakakaiba. Okay, nakakaiba naman. So ito naman po yung parrot kung tawagin, mga besi. Ito parrot na to, kailangan to sa sobrang init, mga besi. Ito, pero mas dumami naman yung kanyang ugat, to. Dumami yung kanyang ugat, mga besi. So ayan, kasi ang ginagawa ko, once na dinirigan ko yan, aking banda, ay kasama na po itong parrot. Okay? So hanggang dito na lang. Bye bye. Love you. I love you all. Thank you for your patience.